Magandang buhay! Ang pamagat ng pananaliksik ay Variety ng Wikang Cebuanong Binisaya sa Hilagang Cebu. Ang mga mananaliksik ay sina LCT Alvarado D.A. Lita A. Bacala D.A. Rowena C. Largo Ed.D. mula sa Cebu Normal University. Ang introduksyon sa pag-aaral na ito ay wika ang tumataguyod sa paghahatid ng mensahe sa isang komunidad pangwika. Kung walang wika ay walang magaganap na komunikasyon. Hindi maikakaila na sa isang bansa ay tinataglay nito ang pag-iiba-iba sa iba pang wika, lalo na sa rehiyonal na wika. Ang variety ng wika ay bahagi na ng sosyo-linguistika na nararapat tuunan ng panahon dahil ayon kay Toffelson 1971 na nagbibigay ng tipolohiya ng pangwika batay sa mga katangiang estruktural ng mga variety ng wika sa degree ng pagka-multilingual at sa paggamit ng mga barasyong ito. Napakahalagang may kakayahan ng isang tao sa paggamit ng wika na naaayon sa lipunang ginagalawan upang maisakatuparan ang pagpaparating ng tamang mensahe. Patunay ang sinabi ni Saussure 1916 na nakabatay sa pagkakaroon ng variety at baryasyon ng wika sa paniniwala ng mga lingwista ng pagiging pagkakaiba ng wika at hindi kailanman pagkakatulad ng anumang wika. Blomfield 1918. Nararapat lamang na ang simbolong ginagamit ay naghahatid ng malinaw na kahulugan upang maunawaan ng taong tumatanggap ng mensahe. Ayon naman kay Archibald A. Hill, ang wika raw ang pangunahin at pinaka-elaborate na anyo ng simbolikong gawaing pantao. Ang mga simbolong ito ay binubuo ng mga tunog na nalilikha ng aparato sa pagsasalita at isinasaayos sa mga klase at pattern na lumika sa isang komplikado at symmetrical na estruktura. Ang mga simbolong ito ay mayroon ding kahulugang arbitraryo at kontrolado ng lipunan. Ibig sabihin ay may malaking papel na ginagampanan ang lipunan sa pagbabago ng wika at sa higit na pagkakaunawaan na ginagamit ito. Isa sa katangian ng wika ay ang pagkamalikhain. Dahil ang wika ay ginagamit ng tao sa kanyang pakikipag-usap, maaari itong makabuo ng mga salita depende sa kanyang kausap upang magkaroon ng pagkakaunawaan. Iiba-iba ang bokabularyo ng wika upang matanggap ng lipunan. Nakabubuklod ang lipunan dahil sa iisang wikang sinasalita at nagkakaintindihan sa kani-kanilang adikain at mithiin sa buhay. Naging malikhain at masining ang tao sa pagpapahayag upang mas makuha ng interes at maging kawili-wili sa kausap. Malaking maitutulong nito higit na mapadali ang pag-unawa at naihatid ang impormasyon. Ang wikang Cebuano ay tinatawag ding Cebuano o Sugbanon, isa sa mga napakahalagang wika sa Pilipinas kasama sa Tagalog at Filipino. Ang pangalang Cebuano ay mula sa isla ng Cebu, tahanan ng pinakamalaking metropolitan area sa bansa. Itinuturing ang wika Cebuano bilang miyembro ng Western or Indonesian subgroup sa Polynesian. Ang ibang lingwista ay tinuturing ang Cebuano bilang dialekto ng Bisayan, Gaya, Hiligaynon at Waray na talagang nagkakaugnay. Sinasalamin ng wika ang kinagisnan at kultura ng mga taong naninirahan. Sabi ni Salazar, ang wika ay lipunan at kuhanan ng kultura. Napapahiwatig ito na may kaugnayan ang kultura at wika. Sa bawat lugar na mapupuntahan ng tao ay may iba't ibang kultura na nakapaloob sa wika na ginagamit nila. Ang mga taong nakatira ay tinatawag ni Cebuano at ang kanilang wika ay tinatawag na wikang Sugbuanon. Ang Cebuano ay isang variety ng wikang magkasimpantay ang kakayahang degree nito sa iba pang Bisayan na variety. Ngunit inuuri bilang wika na may sariling karapatang-ari. Ayon kay Thomson,
2003. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang variety sa kanilang pagsasalita, lalo na kapag na-impluwensyahan siya sa kanyang kapaligiran. May mga salik na nakakaapekto sa bawat variety, ang kasaysayan sa kanilang lugar, kultura at paniniwala. Dahil ang wika ay sinasalita ng tao at hindi maiiwasan na makapagbuo siya ng mga bagong salita gaya ng mga salita ng mga bakla. Maaari ding ang mga salitang ito ay maging kulturang popular na gagamitin ng tao. Lulubog lilitaw ng mga salita na hindi namamalayan. Patunay nito ang pag-aaral ni Briones na naglalayong mailahad at masusuri ang variety ng wika sa Cebuanong Binisaya sa kanyang pagsasalita, ngunit hindi nakatuon sa variety ng wika sa bawat malalaking bahagi ng Cebu. Kung kaya, 158 ang pag-aaral na ito ay bibigyang tuon ang paglalawan sa iba't ibang variety ayon sa anyong morpolohikal na wikang Cebuanon sa Hilagang Cebu. Hangad ng mananaliksik na maunawaan ng mga taga-Cebu ang iba't ibang variety ng wikang Cebuanong Binisaya sa ginagamit ng mga Cebuano nang sa gayon ay maiwasan ang kalituhan at agam-agam sa pag-unawa. Higit sa lahat, matulungan ang hindi katutubong mananalita na maintindihan ang wikang nabanggit sa kanilang pananalita, lalo na sa pagbuo ng salita at pangungusap. Ang layunin ng pag-aaral ay: ang pag-aaral ay naglalayong ilarawan ang variety ng wika sa wikang Cebuanong Binisaya ayon sa anyong morpolohikal na ginagamit ng Hilagang Cebu. Tinitiyak na mailahad ang mga sumusunod. Una, mga salita. Pangalawa, kahulugan. Pangatlo, kaurian ng morpema. Pang-apat, kayarian ng salita. At panglima, bahagi ng pananalita. Theoretical na batayan. Ang tsoryang sosyolinguistika ang nilapat sa pag-aaral na ito. Ang tsoryang ito ay nararapat lamang upang siyasatin kung ano nga ba ang koneksyon ng wika sa kanyang lipunan. Sangkot sa pag-aaral na ito ang wikang Cebuano, partikular na sa Hilagang Cebu. Ang metodo na ginamit ay: tiglilimang katao ang kinapanayam sa bawat lugar ukol sa pakikipagtalastasan ayon sa paraan ng pagbati, pagpapakilala, pagbibigay direksyon, pakikipagtransaksyon at mga tradisyon. Nasa edad mula 50 taong gulang hanggang pataas ang tatanungin. Nang dahil ang paksa ng pag-aaral ay paglikom ng mga salita na may kinalaman sa wikang Cebuanong Binisaya, minarapat ng mananaliksik na matatanda ang magiging tagatugon. Sila rin ang napili dahil mas malalim ang kanilang kaalaman at karanasan sa wikang pinag-aralan. Narito ang talahanayan sa kabuuang bilang sa nakapanayam. Nagsagawa ng panayam ang mga mananaliksik sa mga piling mamamayan mula sa Hilagang Cebu. Nakapaloob sa panayam ang mga tanong ukol sa paraan ng pagbati, pagpapakilala, pagbibigay direksyon, pakikipagtransaksyon at mga tradisyon ng mga mamamayan. Ang ginawang panayam ay isang patanong-tanong sa mga makikitang matatanda sa matataong lugar tulad ng simbahan, lansangan at palengke. Titiyakin ng mananaliksik na maipaalam sa mga tagatugon ang pakay at layunin ng pag-aaral bago magtanong. Ginamit ang audio recorder. Ang mananaliksik sa panayam na gagawin upang matiyak na makakuha ang lahat ng sagot at impormasyon na kinakailangan sa pag-aaral. Pagkatapos maisagawa ang panayam ay tinipon ang mga salita at hinanay ayon sa lugar. Isa-isang itinala ang mga salita at pangungusap ayon sa katangian nito, anyong morpolohikal at sintaktikal. Pagkatapos maisagawa ang transkripsyon ng mga salita gamit ang audio recorder, ay inilagay sa isang CD o halagaan ang wika at makilala pa ito sa tulong ng pag-display nito sa CNU Museum.
Ang resulta ng pag-aaral ay ang mga salita sa Hilagang Cebu ay may kanya-kanyang variety na kung saan nakabubuo ng sariling salita at pagpapakahulugan na ginagamit sa pakikiisa, pakikilahok at pakikipagpalagayang loob sa uri ng lipunang ginagalawan. Para sa ikaunlad pa ng pag-aaral, iminumungkahi ang mga sumusunod. Bigyang tuon ang pagsusuri sa anyong ponolohikal at sintaktikal upang mas mailarawan ang katangian ng wikang Sugbuanong Binisaya sa Hilagang Cebu. Maraming salamat po. Sana'y marami kayong napulot na kaalaman. Hanggang sa muli. Ako po si Lovely Carado. Ako naman po si Josa Camille T. Arandilla.